Kabanata 1406, ang bitag ng kalawakan. Dahan-daang iminulat ni Zephyr ang kanyang mga mata. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi isang mundo na kanyang kilala. Sa bawat direksyon ay may umiikot na mga higanteng vortex. Ang marahas na enerhiya ay dumadaloy na parang mga ilog ng kapangyarihan, habang ang mga kakaibang liwanag ay lumilipad sa kadiliman na tila mga bulalakaw. Isa itong lugar na tila hindi kabilang sa anumang kaharian. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Sa wakas ay naalala niya ang huling nangyari. Ang nakamamatay na pag-atake ni Na Uyang Shento at Wang Ding. Ang pagbagsak niya sa isang misteryosong black hole. At ang pagsasakripisyo ng Death Puppet upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayon ay malinaw na. Hindi siya namatay. Ngunit maaaring mas masahol pa rito ang kanyang sinapit. Isa itong spacecraft. Mabigat na wika ng Nine Netherbird. Agad na lumamig ang puso ni Zephyr. Ayon sa ibon, ang lugar na ito ay parang isang walang katapusang sangandaan sa kalawakan. Walang direksyon. Walang landas. At walang kasiguraduhan kung saan haantong ang susunod na hakbang. Mas nakakatakot pa. Kapag hindi nila natagpuan ang tamang daan palabas. Maaari silang makulong rito habang buhay. Sandaling nanahimik si Zephyr. Ngunit mabilis na nagliyab ang kanyang mga mata. Hindi pa siya tapos. Hindi pa niya nakakamit ang kanyang layunin. At higit sa lahat, hindi pa niya napagbabayaran kina Uyang Shento at Wang Ding ang kanilang ginawa. Ngunit paano siya makakalabas sa isang lugar na walang hangganan? May paraan pa ba upang makahanap ng labasan? O tuluyan na ba siyang magiging bihag ng madilim na puwang na ito? Habang patuloy silang naglalakbay sa pagitan ng mga umiikot na vortex at rumaragas ang ilog ng enerhiya. Isang mas malaking panganib ang tila tahimik na nag-aabang sa kadiliman. Ano kaya ang lihim na nakatago sa loob ng spacecraft? Makakahanap kaya si Zephyr ng ligtas na spatial barrier bago siya tuluyang maubusan ng oras? At kung makalabas man siya, anong klaseng mundo ang naghihintay sa kabilang panig? Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng isang bagong misteryo na maaaring magbago sa kapalaran ni Zephyr magpakailanman. Kabanata 1407, ang misteryosong aura sa kadiliman. Walang katapusan ang kadilimang bumabalot sa spacecraft. Sa paligid ni Zephyr ay wala kundi mga mararahas na ilog ng enerhiya, naglalakihang vortex, at isang katahimikang kayang lumunin ang katinoan ng sinuman. Habang lumilipas ang mga araw, o marahil ay mga buwan, unti-unting sinubak ng walang hanggang kadiliman ang kanyang isip. Kahit kasama niya sina Nine Netherbird at Meatbun, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ang mabigat na kalungkutan. Sa isang sandali, bigla siyang napahinto. Damn it. Isang matinding kirot ang tumama sa kanyang puso. Agad niyang pinaikot ang universal nature upang patatagin ang kanyang kaluluwa at isipan. Alam niyang kapag nagpabiya siya kahit isang iglap lamang, maaaring tuluyan siyang malunod sa kabaliwan ng walang hanggang kalawakan. Ngunit sa gitna ng panganib, may isang hindi inaasahang biyayang dumating. Habang patuloy siyang nagsasanay sa marahas na enerhiya ng lugar na iyon, lalong lumakas ang kanyang pundasyon. Mas naging matatag ang kanyang loob. Mas naging dalisay ang kanyang enerhiya. At mas naging mabagsik ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos ng napakahabang panahon, sa wakas ay may kakaibang nangyari. Habang nagpapaikot siya ng enerhiya, may isang pamilyar na pagbabago ang kanyang naramdaman. Isang pagbabago na matagal na niyang hindi natatagpuan sa madilim na espasyong ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Hindi ito enerhiya ng kalawakan. Hindi rin ito enerhiya ng vortex. Kundi, aura ng isang kaluluwa. Agad na nagliyab ang mga mata ni Nine Netherbird. Maaari kayang may ibang nilalang dito. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may nakita silang bakas ng buhay. Ngunit kasabay ng pag-asa ay dumating din ang babala. Ayon kay Nine Netherbird, ang kalawakan ay tahanan ng mga nilalang na mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang inaakala. At kung minsan, ang makita ang ibang nilalang ay hindi nangangahulugang kaligtasan, maaari rin itong maging simula ng mas malaking panganib. Gayunpaman, wala nang ibang pagpipilian si Zephyr. Sinundan niya ang misteryosong aura. At matapos ang mahabang paglalakbay,
Isang kakaibang lugar ang bumungad sa kanyang paningin. Isang hiwalay na espasyo sa loob mismo ng spacecraft. Napakalawak, napakatahimik, at tila may sarili itong mundo. Mula rito ay lumalabas ang isang sinaunang aura na tila nagmula pa sa napakalayong nakaraan. Mahina ito. Ngunit sapat upang maramdaman nilang may isang bagay na naghihintay sa kanilang pagdating. Biglang itinuro ni Nine Netherbird ang isang direksyon. Nandoon. Tumigil si Zephyr. Sa kalayuan. Mas lumalakas ang pagbabago-bago ng kaluluwa. At doon mismo nagmumula ang misteryosong presensyang kanilang hinahanap. Ngunit sino? O ano? Ang naghihintay sa dulo ng kadilimang ito. Isa ba itong nawawalang eksperto na nakulong sa kalawakan sa loob ng libu-libong taon? Isang sinaunang nilalang kaya ang nagtatago sa lihim na espasyong ito? O isang bitag na sadyang naghihintay lamang ng susunod nitong biktima? Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang isa sa pinakamalalaking misteryo sa loob ng spacecraft. Kabanata 1408, ang kaluluwang nakakulong sa kadiliman. Matapos sundan ang misteryosong aura. Sa wakas ay narating ni Zephyr ang pinagmumulan nito. Maingat niyang nilampasan ang mga umiikot na vortex at rumaragas ang ilog ng enerhiya. Ngunit nang makita niya ang lugar, hindi niya napigil ang mabigla. Sa gitna ng walang katapusang spacecraft ay may isang nakatagong lupain. Napapalibutan ito ng marahas na enerhiya na nagsisilbing natural na depensa. Sa itaas naman ay umiikot ang isang napakalaking vortex na tila bibig ng isang halimaw na handang lumunin ang buong kalawakan. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na puwersang iyon, nanatiling buo ang mahiwagang harang na nagpoprotekta sa lugar. At sa loob nito, may mga sinaunang bundok na tila matagal nang nakalimutan ng panahon. Walang buhay. Walang tunog. Ngunit naroon ang aura na kanilang sinusundan. Habang papalapit si Zephyr, lalong lumilinaw ang presensya ng isang nilalang. Bigla siyang huminto. At malamig na nagsalita. Lumabas ka. Sa sandaling iyon, niyanig ng isang kakaibang pagbabago ang buong espasyo. Kasunod nito ay isang mahinang tawa. Ha! 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 Matapos ang napakaraming taon, may dumating din pala rito. Mula sa isa sa mga tuktok ng bundok ay lumitaw ang isang malabong anino. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang. Mahinahon ang mukha. Maaliwalas ang ngiti. At tila wala itong masamang intensyon. Ngunit, may kakaibang pakiramdam na agad na bumalot sa puso ni Zephyr. May mali. May isang bagay na hindi tama. At tama nga ang kanyang hinala. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng lalaki. Ang banayad na aura nito ay naging madilim at nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dugo. At ang kanyang mukha ay napuno ng kasakiman. Para siyang isang mabangis na mandaragit na nakatagpo ng matagal nang hinahanap na biktima. Boom! Biglang sumabog ang napakasamang enerhiya mula sa kanyang katawan. Isang nakakakilabot na malamig na aura ang kumalat sa loob ng 12-dosenang milya. Maging ang mismong espasyo ay tila nagyelo sa takot. Nanlaki ang mga mata ni Zephyr. Agad na nagliyab ang kapangyarihan ng Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kumikislap ang mga kidlat. Handa siyang umatake anumang oras. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang galit na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bundok. Bumalik ka rito. Ang sigaw na iyon ay puno ng kapangyarihang kayang yumanig maging ang kaluluwa. At kasabay nito, parang may isa pang nilalang na nagising mula sa kailaliman ng lugar na iyon. Sino ang misteryosong lalaking nakakulong sa loob ng bundok? Bakit biglang nagbago ang kanyang anyo at naging parang demonyo? At sino ang may-ari ng nakakayanig na tinig na nag-utos sa kanya na bumalik? Dalawang misteryosong presensya ang nagpakita sa loob ng spacecraft. Ngunit alin sa kanila ang kaibigan, at alin ang tunay na panganib? Kabanata 1409, ang banal na enerhiya ng sinaunang panahon. Ang mahiwagang boses na umalangaw-ngaw sa buong espasyo ay may dalang hindi masukat na kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman ni Zephyr ang nakakabinging presyon na tila kayang durugan maging ang kaluluwa ng isang tao. Bagamat panandalian lamang ito, sapat iyon upang mapagtanto niya ang isang bagay. Ang may-ari ng boses na iyon ay dating isang nilalang na nasa sukdulan ng kapangyarihan.
Isang nilalang na maaaring kapantay. O higit pa. Sa mga pinuno ng pinakamalalakas na akademya. Kasunod ng nakakayanig na dagandong. Unti-unting naglaho ang masamang aura. Nawala ang nakakatakot na presensya. At muling bumalik sa normal ang kaluluwang nasa kanyang harapan. Ngunit napansin ni Zephyr na mas mahina na ito kaysa kanina. Parang may matinding labanan na naganap sa loob mismo ng kanyang kaluluwa. Nagpakawala ng mapait na ngiti ang lalaki. Pasensya na. Natakot yata kita. Ngunit hindi bumaba ang pagbabantay ni Zephyr. Sa halip, mas lalo pa itong tumindi. May kakaibang bagay sa lalaking ito. Parang may dalawang magkaibang nilalang na naninirahan sa iisang katawan. At ang isa sa mga ito ay isang bagay na hindi dapat nag-e-exist. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsimulang magsalita ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Li Zuan. Isang alamat mula pa sa 3,000 taon na ang nakalilipas. Noong kanyang kapanahunan, isa siyang walang kapantay na eksperto sa mundo ng martial arts. Sa pamamagitan ng sariling lakas, itinatag niya ang isang makapangyarihang akademya. At sa pagdaan ng panahon, lumawak ang kanyang impluwensya hanggang sa maging isa sa pinakamakapangyarihang puwersa ng kanyang panahon. Ngunit isang araw, habang naghahanap ng mas mataas na antas ng kapangyarihan, natuklasan niya ang isang sinaunang kuweba. At sa loob nito, natagpuan niya ang isang kayamanang kayang magpabaliw sa buong mundo. Ang Archean Greenwood Primordial Energy. Sa sandaling marinig ni Zephyr ang pangalang iyon, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit si Nine Netherbird ay agad na nagising mula sa pagkakaidlip. Dahil alam nilang lahat ang kahulugan ng pangalang iyon. Isa itong banal na enerhiya na halos hindi na umiiral sa kasalukuyang panahon. Isang kayamanang lampas sa halaga ng ordinaryong espiritual na enerhiya. Isang kapangyarihang konektado sa mismong pundasyon ng kalikasan. Ang 5 pangunahing elemento ng mundo. Ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Kapag ang isa sa mga banal na enerhiyang ito ay tuluyang naisama sa katawan ng isang cultivator, maaaring magbago ang kanyang kapalaran magpakailanman. Maaari nitong palakasin ang kanyang katawan, palawakin ang kanyang potensyal, at bigyan siya ng kapangyarihang higit pa sa mga ordinaryong batas ng kalikasan. Ngunit, kung ganoon kahalaga ang kayamanang ito, bakit narito si Li Zuan? Bakit siya naging isang kaluluwang nakakulong sa loob ng spacecraft? At ano ang kaugnayan nito sa misteryosong masamang aura na kumokontrol sa kanya? Habang lumalalim ang kwento, mas lumalabo ang katotohanan. Ano ang tunay na nangyari kay Li Zuan 3,000 taon na ang nakalilipas? Nakuha ba niya talaga ang Archean Greenwood Primordial Energy? O may ibang nilalang na naunang nagmay-ari nito? Ano ang maitim na presensyang patuloy na sumasakop sa kanyang kaluluwa? At posible kayang ang kayamanang hinahanap ng maraming eksperto ay nakatago pa rin sa lugar na ito hanggang ngayon. Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang trahedyang nagpabagsak sa isang maalamat na eksperto at ang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ni Zephyr. Kabanata 1410, ang tanging labasan. Habang nagpapatuloy si Li Zuan sa kanyang kwento, unti-unting nabuo sa isipan ni Zephyr ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang Archean Greenwood Primordial Energy ay hindi lamang isang bihirang kayamanan. Isa itong kapangyarihang kayang baguhin ang mismong kapalaran ng isang tao. Kapag natipon ang 5 uri ng sinaunang enerhiya ng kalikasan, maaaring mabuo ang isang perpektong bloodline power. Isang kapangyarihang maihahambing sa maalamat na mga bloodline ng sinaunang panahon. Isang kapangyarihang sapat upang magpabaliw maging ang pinakamalalakas na eksperto sa mundo. Kaya naman, hindi na nagtaka si Zephyr kung bakit maraming makapangyarihang nilalang ang nagtangkang agawin ito kay Li Zuan. At doon nagsimula ang trahedya. Isang madugong digmaan. Isang labanan sa pagitan ng mga walang kapantay na eksperto. At sa huli, malubhang nasugatan si Li Zuan. Nilamon siya ng isang misteryosong black hole. At tuluyang napadpad sa spacecraft. Dito rin nagwakas ang kanyang pisikal na katawan. At dito rin siya nakakulong sa loob ng 3,000 taon. Ngunit habang nakikinig si Zephyr,
May isang bagay na hindi mawala sa kanyang isip. Masyadong maayos ang kwento. Masyadong simple. At may mga bahagi na tila sinasadyang hindi banggitin ni Lizuan. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Lizuan. Batang kaibigan. Gusto mo bang makaalis dito? Agad na nagningning ang mga mata ni Zephyr. Sino ba naman ang ayaw? Ngunit kasabay ng pag-asang iyon, dumating din ang pagdududa. Dahil kung may paraan ngang makalabas, bakit nanatiling nakakulong si Lizuan sa loob ng 3,000 taon? Ngumiti lamang ang matandang kaluluwa. Isang ngiting puno ng hiwaga. Tama ka. Kung kaya kong umalis, matagal ko nang ginawa. Ngunit may mga dahilan kung bakit hindi ako maaaring makaalis. Gayunpaman, ikaw, maaari. Sa sandaling iyon, lalong naging maingat si Zephyr. May kung anong mali. May kung anong itinatago ang taong nasa kanyang harapan. Ngunit sa parehong oras, ito rin ang unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng posibleng paraan palabas. Kaya tahimik siyang nakinig. At saka itinuro ni Lizuan ang napakalaking vortex na nakasuspine sa himpapawid. Ang dambuhalang puyo na matagal ng kanilang nakikita. Ang puyong tila kayang lumunin ang buong mundo. Iyon. Ang tanging labasan. Napatitig si Zephyr. Sa loob ng napakalaking vortex na iyon ay nagngangalit ang hindi masukat na enerhiya. Isang enerhiyang sapat upang durugan ang karamihan sa mga cultivator sa isang iglap. Ngunit ayon kay Lizuan, sa kabilang panig nito matatagpuan ang kalayaan. Ang tanging daan palabas ng spacecraft. Ngunit, totoo nga ba ang kanyang sinasabi? O isa lamang itong bitag na maingat na inihanda sa loob ng 3,000 taon? Bakit hindi makalabas si Lizuan kung alam naman niya ang tanging labasan? Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nanatiling nakakulong sa loob ng 3 milenyo? May kaugnayan kaya rito ang misteryosong masamang aura na minsang kumontrol sa kanyang katawan? At ano ang naghihintay sa kabilang panig ng napakalaking vortex? Sa susunod na kabanata, maaaring matuklasan ni Zephyr ang daan palabas. O mahulog sa isang mas mapanganib na bitag na nakatago sa loob ng kadiliman.